Matigas nga talaga mga idol ang ulo ng mga fans ng Boston Celtics gayong kahit man binalaan na sila ng mga analyst na wag trash talkin at galitin sina Luka Doncic at Kyrie Irving, patuloy pa rin naman nga nila itong ginagawa. Gaya nga po ng kumalat na balita, may nakahanda na nga sila ngayong mga printed shirt para bastusin ang dalawang ito. Bukod nga po dyan, may mga inaasahan pang ang ibang pakulo ang mga fans ng Celtics para maasar at mawala sa focus ang dalawa. Maging ang kanilang dating nakalaban noon sa NBA Finals taong 2022 na si Stephen Curry napangiti at napatawa na lamang matapos niyang makita sa social media ang ginagawa ngayon ng mga Celtics fans. Yes mga idol, naalala nga nito kung paano niya nilampaso ang buong Boston kasunod ng pagpapahiya sa kanya. Kung inyong ang matatandaan, nagkaroon rin naman ng printed shirt ang mga fans ng Celtics noon para trash talkin si Stephen Curry kasama ang asawa nito. And since gagawin ulit nila ito sa Dallas, hindi nga malabo na maulit ang resulta ng kanilang pagkatalo. Pero sa kabila niyan, ng mga pambabatikos na natatanggap ng Boston dahil sa kanilang mga fans at dahil na rin sa naging madali ang pagpasok nila sa finals, malaki pa rin naman ang confidence ng kanilang mga players sa kanilang lineup na kaya nilang talunin ang Dallas Mavericks. Napatunayan rin naman ng Boston na kahit man puro injury ang mga superstar na kanilang nakakalaban, deserve pa rin nila na makapasok sa championship round gayong isa nga sila sa may pinakamalalim, pinakatalentadong lineup. Ayon nga po sa isang analyst, hindi nga kagaya ng mga nakalaban ng Dallas Mavericks sa West na Minnesota Timberwolves, puro nga mga 3-and-D player ang kanilang mga malalaro. Ibig sabihin halos lahat ng kanilang mga players kayang dumepensa, kaya hindi sila mahihirapan sa mga gagawing switching ng Mavericks. Bukod nga po dyan, kaya rin naman itong magtala ng puntos kung gugustuhin nila, meaning hindi nga sila mauubusan ng opensa at higit sa lahat, mas versatile nga mga big man ng Boston Celtics kung saan mas reliable ang kanilang shooting sa 3-point line, kaya rin naman nga nitong depensahan ng pick and roll plays ng Mavericks at kaya rin naman nilang makipagsabayan sa rebounding at sa ilalim ng basket. Samantala, since hindi pa nagbubukas ang trade market at free agency, pinagpapatuloy muna ng Lakers ang pag-interview sa mga posibleng maging bagong head coach. At isa nga sa mga coaches na nakausap nila ay walang iba kundi ang dating NBA player at ngayon analyst na si JJ Redick na aminado gusto rin naman talaga niya na maging bagong head coach ng Lakers. At base nga sa pinakahuling inilabas na balita ng 80% nga daw ang tsansa ni JJ Redick na pumirma na ng kontrata sa Lakers bilang bagong head coach simula off-season. Kaya yan nga ang ating dapat pakaabangan sa mga susunod na linggo. Ngunit sa kabila niyan, marami para naman mga tutol ang pagkuha kay Redick gayong mas kailangan nga po ngayon ng Lakers ng isang coach na merong sapat na experience sa paghawak ng isang malaking team. Hindi isang dating player na wala pang alam kung gaano kahirap at kalaki ang pressure na kanyang mahahawakan once na maging ganap na head coach na siya ng isang championship team. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po. Hopefully nag-enjoy kayo ngayon.